Ang pag-uusapan naman natin ngayon guys, no, tungkol naman sa manipulation or manipulative people, no? Kasi alam nyo na sa mundong ginagalawan natin ngayon, no, kadalasan ng desire ng mga tao ay mga evil desire na, no? Kaya sa panahon natin ngayon, hindi natin alam kung sino pa ang mga totoong tao or kung may mapapagkatiwalaan pa ba tayo sa panahon ngayon, no? Iba na ang kalakaran ng panahon natin, di ba? Baka nga isa sa inyo na makapanood nito, biktima din itong manipulation na to, no? Hindi nyo lang nare-recognize kasi itong mga manipulative na mga tao na to, matactics to sila guys, maparaan to sila para hindi nyo mahalata na minamanipula na pala nila yung buhay nyo, di ba? Sila na pala ang nagpapatakbo ng buhay ninyo, no? So, dapat malaman din natin kung sino itong mga tao na mga manipulative na to, no? Isa na talaga dyan yung mga narcissist guys na talagang isa yan sa karakteristik ng narcissist na tao ay yung napaka-manipulative nila. Ganon din sa mga witch kasi itong mga witch na to, kilala talaga sila sa pagiging manipulative nila, no? Sa papaanong paraan nga ba nila yan ginagawa, yung manipulation na yan, no? Isa na talaga dyan guys, no? Isang paraan talaga na ginagawa nila, no? Lalo na yung mga narcissist na yan, ay yung gaslighting. Itong gaslighting na to guys, no, halimbawa may karelasyon ka na narcissist, no, biktima ka ng pang-aabuso niya. Pero kapag ikaw nagreklamo na hindi niya aaminin yung pang-aabuso na ginawa niya sa'yo. Isa din sa example ng gaslighting ay yung magpapakalat sila ng maling impormasyon tungkol sa'yo, magpapakalat sila ng false accusations tungkol sa pagkatao mo. Yan ang mga example ng gaslighting, no. At saka isa ding halimbawa ng pagmamanipula, no, ay yung naman, pagsisinungaling, no? Kasi itong mga manipulative na tao na to guys, no, isa talaga sa paraan nila para mamanipula nila yung tao ay yung magsisinungaling sila sa inyo. Hindi sila magsasabi ng totoo, babaluktutin nila ang katotohanan. Kasi sa ganung paraan nga nila, nalilinlang ang kapwa nila, parang tuwang-tuwa sila na nakakalinlang sila sa kapwa nila, no? At saka, kasama din dyan yung blaming. Halimbawa ng blaming na ito, halimbawa may karelasyon ka, no? Tapos, sa loob ng relationship ninyo, halimbawa ay nag-cheat siya ng paulit-ulit sa'yo, di ba? Niloko ka niya, ng babae siya or ng lalaki siya. Tapos, kapag iniwanan mo siya, kasi nga dahil cheater siya, ibabaliktad sa inyo yung pangyayari, kayo pa ang sisisihin kung bakit kayo naghiwalay, di ba? Isisisi sa inyo ang dahilan ng paghihiwalay samantalang sila ang gumagawa ng kasalanan. Ito ang isa sa paraan para mamanipula ang tao, no? At saka kasama din sa manipulation yung pamimintas, di ba? Isa din sa paraan ng mga manipulative people na to para mamanipula ka ay yung pipintasan kanila or puna sila ng puna sa iyo, di ba? Kasi syempre kapag pinintasan ka, parang mawawala yung self-confidence mo at saka syempre magiging apektado ka emotionally, di ba? Mentally at saka emotionally. At saka kasama din sa manipulation ay yung shaming, di ba? Papahiyain kanila sa harapan ng mga tao, di ba? Papahiyain kanila publicly. Syempre kapag pinahiya ka nila, maapektuhan yung emosyon mo, 'di ba? Magiging emotional ka kasi napahiya ka, 'di ba? Parang natutuwa sila na kapag may mga tao silang napahiya in public, no? At saka guys, no, kasama din diyan sa nila manipulation nila yung naman. Mahilig yan silang maglaro ng mind games para i-confuse kayo, para malito kayo. Syempre pag nalito na kayo, pag halimbawa sa mga pangyayari sa buhay ninyo, nako-confuse kayo kasi nga ginagamitan kayo ng mind games tactics, no? Maaaring masisira yung ulo ninyo kakaisip dito, di ba? Maapektuhan kayo psychologically, di ba? Kaya hindi madali yung dinadanas ng mga tao na minamanipula. Ano nga bang rason nitong mga tao na to, no? Kung bakit ginagawa nila itong manipulation, no? Isa na talaga diyan, guys, no, yung mag-gain sila ng power kasi syempre, di ba, kapag namanipula nila yung buhay ng isang tao, sila na ang nagpapatakbo sa buhay ng isang tao. Parang feeling siguro nila superior sila doon sa taong na manipula nila or di kaya feeling powerful sila kasi syempre naging successful sila sa pagmamanipula nila sa inyo. Tsaka ang kadalasan pa naman ng nadadali nila dito sa manipulation ay yung mga taong mahihina, di ba? Sinasamantala nila yung kahinaan ng ibang tao. At saka itong manipulation na to, guys, no, witchcraft ito. Kasi lalo na kapag witch ang gumagawa ng manipulation, no?
Ang mga witch na yan, kilala yan sila sa pagkakast ng spells. Ang technique na ginagamit nila sa pagmamanipula ng kapwa nila, ginagamitan nila ng spells yan, di ba? Kaya nagiging witchcraft siya. Kaya tayo no na mga tao, mga ordinaryong tao, mga God believers no, dapat marunong tayong mag-recognize sa mga taong katulad nito para hindi tayo maging biktima nito no, kasi mahirap maging biktima ng manipulation no, kasi ito ay pinagbabawal ni God no. Anong sabi ni God dito sa scripture niya? Basahin natin sa Jeremiah chapter 9 verse 4 to 6. Nakasaad dito. Beware of your friends. Do not trust anyone in your clan, for every one of them is a deceiver, and every friend slanderer. Friend deceives friend, and no one speaks the truth. They have taught their tongues to lie. They weary themselves with sinning. You live in a world of deceit. In this deceit, they refuse to acknowledge me, declares the Lord. Diba? Sabi ni God dito, mag-ingat daw tayo sa mga kaibigan natin. No? Huwag daw tayong magtiwala kahit kanino. Kasi lahat daw ay mapanlinlang, lahat daw ay manluloko. Diba? Kahit nga yung pamilya natin, pinag-iingat tayo ni God, no? Pati yung mga kaibigan natin, kasi nga, nakasaad dito, pati kaibigan natin ay naninira ng puri, di ba? Lahat walang mapagkatiwalaan, kaya pinag-iingat tayo ni God, huwag tayong magtiwala sa mga narcissist pa kaya at sa mga witch, magtitiwala tayo na sa kaibigan nga natin mismo, sa pamilya natin, di ba? Pinag-iingat tayo ng Diyos kasi lahat na daw ay manluloko, lahat mapanlinlang, no? Nagsisiraan. At saka sabi dito, mandaraya nga daw bawat isa, di ba? Mandaraya ang bawat isa sa kanyang kapwa. Hindi daw nagsasabi ng katotohanan. At saka nakasaad dito, tinuruan daw nila ang kanilang dila para magsinungaling, no? At saka nagpakapagod daw sila upang gumawa ng masama. At nang dahil daw dito sa pandaraya na to, no? Ayaw daw nilang kilalanin si God bilang Panginoon, di ba? Nakasaad yan dito sa scripture ni God, di ba? Kaya dapat talaga no, mag-ingat tayo kasi sa panahon ngayon, napakahirap na. Hindi na natin alam kung sino pa ang totoong tao, hindi na natin alam kung sino pa yung pagkakatiwalaan natin, no? Kasi parang lahat na ng mga desire ng mga tao ay mga evil na. Minsan pa nga, nagpapanggap na makadiyos, minsan pa nga, nag-share ng gospel, minsan pa nga, nag-share ng mga salita ng Diyos, hindi natin alam deep inside, di ba? Ang laman ng puso nila ay evil desires, di ba? Mga narcissist pala, kaya mahirap na talagang magtiwala sa panahon ngayon, no? At saka, anong sabi dito sa Proverbs chapter 12 verse 22 naman, the Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy. Ibig sabihin, sabi dito, nasusuklam daw ang Panginoon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan, pero nalulugod or nasisiyahan siya sa mga tao na nagsasabi ng katotohanan, no? Yan ang nakasaad dito kasi nga tulad ng sinabi ko, isa sa manipulation na ginagamit ng mga manipulative people ay yung pagsisinungaling, no? Para siguro linlangin nga kayo, para lituhin kayo, kaya ang ginagawa nila, hindi sila nagsasabi ng totoo, binabaluktot nila ang katotohanan, no? At saka sabi dito sa Proverbs chapter 26 verse 24 to 26, a malicious man disguises himself with his lips, but in his heart he harbors deceit. Though his speech is charming, do not believe him, for 7 abominations fill his heart. His malice may be concealed by deception, but his wickedness will be exposed in the assembly. Diba, nakasaad dito, ang mapagkunwaring damdamin daw, no? Yung damdamin na ano ba, hindi pure, diba? Ang tao daw na may mapagkunwaring damdamin, no? Maari daw, pag nagsalita ito ay mga matatamis na salita ang lumalabas sa bibig niya, no? Pero yung matamis na pananalita niya ay dapat huwag nating paniwalaan, no? Sapagkat iyon daw ay bunga lamang ng kanyang pagkasuklam sa inyo, no? Ano nga lang, gusto lang tayong linlangin, di ba? Gusto lang tayong lukuhin, kay halimbawa nakasuklam siya sa inyo, no? Pinapaniwala lang kayo sa kasinungalingan niya, pinapaniwala lang kayo sa matatamis na salita niya, pero deep inside, iba ang nararamdaman niya sa inyo kasi nga nasusuklam siya or nag-inis siya sa inyo, no? Dinadaan lang kayo sa mga matatamis na mga salita para ay lukuhin kayo, para linlangin kayo, pero ang katotohanan, hindi ganon ang nararamdaman nila sa inyo, no?
Kaya niya ginagawa yung nagsasalita siya ng mga matatamis na salita para maitago niya yung galit niya sa inyo, no? Para hindi niyo mahalata na galit siya, pero malalantad din sa mata ng lahat. Lalabas din ang tunay na kulay niyan pag nagtagal, kasi ang tunay na pag-uugali ng isang tao, no, hindi mo yan maitatago ng panghabang buhay. Kung masamang tao ka, lalabas at lalabas ang katotohanan. Ilalabas mo rin yung kasamaan mo, hindi mo yan maitatago ng habang buhay, kasi hindi yan ang natural mo. Lalabas din ang natural mo, di ba? Kasi nga walang sikreto na naitatago, lahat yan mabubunyag yan. At saka sabi dito sa Micah chapter 2 verse 1, woe to those who plan iniquity, to those who plot evil on their beds. At morning's light, they carry it out because it is in their power to do it. Diba? Ang nakasaad dito, kapighatian daw ang parusa sa mga tao na sa halip na matulog sila sa kanilang higaan, ay nagpaplano sila ng masama laban sa kapwa nila, no? Kasi anong sabi dito? Ang mga tao daw na ito, imbis na magpahinga, ang ginagawa nila, nagpaplano sila ng kasamaan laban sa kapwa nila. Pagsapit daw ng madaling araw, isinasagawa nila yung mga plano nila, kasi ito ang hangarin nila, na mapasakamay nila kung ano man yung mga gusto nila, no? Literally, ang pinapatungkulan dito ay yung mga tao na mga sakim na nangangamkam ng ari-arian ng iba, no? Kasi ito ang pinatungkulan dito, yung mga tao na nangangamkam ng ari-arian ng iba, nangangamkam ng lupain ng ibang tao, ng aapi ng ibang tao, nangahamak ng ibang tao para sa ikakaunlad ng sarili nila, no? Anong sabi dito? Kapighatian daw ang mararanasan ng mga tao na ito na gumagawa ng masama, no, laban sa kapwa nila. Sa halip na magpahinga, matulog sila, ang ginagawa nila, nagpaplano sila ng masama laban sa kapwa nila, no? Para ay dayain nila yung kapwa nila, para lamangan nila yung kapwa nila, di ba? Para kamkami nila kung ano man ang meron yung kapwa nila, di ba? Yan ang nakasaad dito. Kaya sana tayo, no, huwag tayong magdi-desire ng ganito, no? At saka huwag nating hayaan yung sarili natin na manipulahin tayo ng kapwa lang natin tao. Si God nga hindi ginagawa sa atin na imanipula tayo, di ba? Kaya nga binigyan tayo ng free will ni God para pumili tayo kung sino ang gusto nating i-serve. Kung siya ba o yung kaaway niya, di ba? Mga tao pa kaya ang naghahangad na manipulahin ang buhay ng kapwa lang din niya tao, di ba? Sana, no, iwasan natin itong ganitong desire, kasi wala tayong authority na manipulahin ang buhay ng kapwa natin. Wala tayong authority na tayo ang magpapatakbo sa buhay ng kapwa natin, no? Sana itong mga taong nagdi-desire ng ganito, no, mabago na yung mga desire nyo, no? Sana maliwanagan kayo sa mga salita ng Diyos, no? Kilabutan kayo sa mga evil desire ninyo. Wala kayong authority para kontrolin ang buhay ng kapwa ninyo, para patakbuhin nyo ang buhay ng kapwa ninyo. May kanya-kanya tayong buhay, di ba? Base sa experience ko sa mga narcissist na tao at saka sa mga witch, no? I-share ko lang sa inyo para mapulutan ninyo ng aral, no? Dati kasi, nag-online selling pa ako, no? Kasi nagtitinda ako ng mga factory pull-out na shampoo. So, mura lang siya, no? Pwede siyang pangtinda. May inalok ako na na tindahan na sabi ko sa kanya kung gusto nilang bumili, kasi nga mura lang, para makasave sila ba, tutubo sila ng malaki. So, anong sagot sa akin nung may-ari ng tindahan? Sabi niya, hapon pa daw yung pera niya. So, balikan ko daw siya ng hapon, pero kailangan daw kapag bumalik ako, kung ano daw yung ayos noong dala kong shampoo nung pumunta ako sa kanya, ganun na ganun pa rin. At saka wala daw bawas, as in daw dalhin ko doon sa kanya nang ganun pa rin ang ayos, at saka wala pa daw kabawas-bawas, o di ba? Parang kulang na lang ay i-remote control kanya. Kulang na lang ay para kang disusi, di ba? Ang ginawa ko, hindi ako bumalik kasi nahalata ko na parang hindi siya normal na tao, hindi iba ang mindset niya. Ang ginawa ko, hindi ako bumalik. At saka nangyari din sa akin, no, bumili ako sa tindahan naman. Ultimong shampoo na siya, no? Ginupit niya kasi yung tatluhan na shampoo, di ba? Mayroong dalawahan, may tatluhan. Ginupit niya kasi sabi niya, gamitin ko daw pag naligo ako yung isang lang daw, yung isang bahagi lang ng shampoo, isang gupit lang, yun lang daw yung gamitin ko. At saka na-experience ko din, lumipat ako ng bahay, so may caretaker yung bahay, no? Paglipat ko, mga ilang araw pa lang ako, hinihingian niya na ako ng bayad ng tubig. Kasi sabi ko, bakit magbabayad na ako? Wala pa naman akong na-consume, kakalipat ko lang. Anong sagot niya sa akin? Gusto ko
gusto ko ganun siya. Hindi ako nagbigay. Porket gusto mo lang, naramdaman mo lang na gusto mo ng ganun, malaya ka na makapanghingi sa kapwa mo, basta ginusto mo lang, di ba? Walang ganyanan kasi tayo, pare-parehas tayo ginawa tayo ng Diyos na na equal tayong lahat, no? Walang superior sa atin, walang mas lamang, ginawa tayo na pantay-pantay ng Diyos, no? Kaya sana maging pantay-pantay ang tingin natin sa bawat tao, no? Kesyo mayaman man yan or mahirap man yan, no? Parehas lang tayong tao, wala tayong karapatan na manglamang sa kapwa natin, no? Kasi parehas lang tayo na yung buhay natin, hiram lang natin sa Diyos. Parehas tayo na pagdating ng araw, ibabalik din natin sa Diyos yung buhay natin. Kaya sana wag tayong manlamang sa kapwa natin, no? Wag tayong mag-aastang superior tayo sa kapwa natin dahil pare-parehas lang tayo, pantay-pantay lang tayong lahat sa paningin ng Diyos, no? Walang superior sa atin, no? Kaya sana guys, no? Baguhin na natin yung evil desire natin na gusto nating kontrolin ang buhay ng kapwa natin. Gusto nating manipulahin ang kapwa natin. Gusto nating gawing disusi ang bawat kilos ng kapwa natin, no? Gusto nating i-remote control ang bawat galaw ng kapwa natin, no? Dahil yan ay hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos yan. Kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos yan. Matakot naman tayo sa Diyos dahil siya nga mismo hindi nagmamanipula sa mga tao na Diyos yan, makapangyarihan sa lahat. Siya ang may-ari ng buhay natin pero hindi niya tayo ginawang manipulahin, di ba? Binigyan tayo ng free will, kaya sana ma-realize ng bawat isa sa atin yan, no? Makapagbago tayo, no? Habang maaga pa, no? Habang hindi pa huli ang lahat, guys, no? So kayo na mga nagde-desire ng mga evil desire, no? Sana makapagbago na kayo, no? Makapagsisi na kayo sa mga kasalanan na ginagawa nyo sa kapwa nyo, no? At makapagbalik loob na kayo sa Diyos habang maaga pa para balang araw, no? Balang araw lahat tayo ay mapagkalooban ng eternal life, no? At makarating tayo doon sa kaharian ng Diyos. Wala namang imposible kasi may chance na binigay si God sa atin, no? Nasa atin na lang talaga yon kung gustuhin natin na magbago. Sana ma-realize ng lahat yan habang hindi pa huli ang lahat kasi tulad ng sinabi ko, nasa huli lagi ang pagsisisi, no? Kaya sana guys, no, kumilos na kayo ngayon habang may time pa, habang maaga pa. Yun lang naman yung aking maisi-share sa araw na to guys, no? So hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!